5, 4, 3, 2, camera rolling, action. Sige na, dumaan ka na dito. Dito mo tagal. Ito talaga. Okay, ginulo mo Sige, naman. okay na yung tol. Stop! Okay lang, naka-rolling lang. Okay lang naka-rolling yan. Hey guys, it's Glock, man. Oh, so welcome. So another day, another grind podcast. Yes, And sir. we are here with Coach Nero Bautista. So, Yup. what up, G? Ganda ng Kumusta? place mo dito, no, Chan. Thanks Sir. sa pag-invite dito sa place mo. It's my pleasure na Yeah. mag-discuss ng mga gems sa inyo. And hope we don't disappoint. What's the purpose of this podcast? So finally, G, we're here. It's a year in the making bago nagsimula tong podcast na to. And finally, thankful na we're getting started to this one na, di ba? So nga, tol. So, you know what, no? 2 years ago yun, di ba? 2022. Yes, sir. Na pinag-usapan natin na mag-start na ganito. Mm. Ayun na nga eh. There's always a perfect time talaga sa I think lahat. this is the perfect time talaga to start this. And before, wala pa tayong ganung knowledge to share eh. Exactly. Glad that we're starting this. Just to echo on that, tol. Yeah. Ito nga, ang bilis eh. Ang smooth. Di plinano, kanina lang. Di ba? Like, Yes, G, sir. tuloy Yes, natin. sir. Kasi iniisip ko lang kanina talaga. Mm. Based dun sa pinost ko ba na pag meron kang idea, like, gawin mo talaga yung best mo na isagad siya from idea na i-execute agad kasi the longer na hindi mo siya i-execute tol, pababa yung chances na ma-execute mo talaga siya. Kaya nag-G rin ako sa'yo agad kasi actually pagka-PM niya pa lang sa akin, let's G, start na natin itong podcast na to. Naramdaman ko yung energy agad like, Diba? we have to really make this shit, bro. Kasi tol, iniisip ko, Parang, kailangan lang talaga natin simulan eh. Kaya itong Exactly. ginagawa nating podcast ngayon. Exactly. Ito, once na-upload to, na-edit, siguro 20, 30 times ko itong papanoorin to. I-assess ko yung way ng pagsasalita ko, yung gesture ko, yung paano ako tumingin. Doon ko siya mai-improve ng mai-improve. Yes, sir. Yun. The purpose of this podcast talaga is to really, I hope we can inspire people out there na nakaka-relate din on paano din nagsimula lahat. And I hope na may matutunan din sila dito sa podcast na to. This is not about like the podcast that you usually watch. This podcast is based on real life situation shit and all that shit. Wala tayong i-filter out dito. So, yun lang. So, we're just gonna share kung ano man to and I hope may ma-inspire tayo dito, G. Kasi that's the real purpose nitong podcast na to. Sa mga makaka-relate and I hope makatulong din tayo sa young people out there. Young hustlers and all, kahit anong fields yan. So, I think may makaka-relate dito. Yes sir, yes sir. So, sige, So- simulan natin yung question mo. Di tayo matatapos Yeah. sa segment na ito talaga. Yeah. With that being said, so, paano nga ba talaga nagsimula lahat to, G? So, paano ka ba nakarating dito with ball movement now? I've been with Nero for how many years na rin and I saw him from the beginning, wala pa lahat yan. So, nakita ko rin yung growth niya. So, paano ba talaga nagsimula, G? Ikaw na magkwento nun. Okay, so I'm just gonna make this brief. So let's travel back just a little. So pandemic, start tayo pandemic kasi usually yun naman talaga nag-pause yung life natin lahat during pandemic eh. So nakahanap ako ng hustle noon that time. Yung hustle na yun is subcontractual ba ng mga damit. Doon ko siya nakita yung That's before pandemic? Or- No, pandemic Ay, mismo. Pandemic na. mismo. Ayan. Like, nag-hustle talaga ako ng mga shirt stall. Kumbaga, nakahanap ako ng supplier. Tapos, gumawa lang ako ng page. Yung pangalan ng page yun, active pa yun. Makikita niyo pa yung page na yun. Yung Simba. Sir, Yung I Simba remember apparel. that. Yeah, Diba? Ang yung dami. Simba. Ang dami. Meron pa rin ako shirt niyan, G. Meron ka pa rin. Yeah, that's history, bro. I have that. Minsan nalulungkot ako pero at the same time pag nakikita ko yung mga merch ko nasuot pa rin ng mga tao. Parang napaproud din ako kasi tumagal ako ng ganun tol. Pero anyway, going back,
nakahanap nga ako ng subcon and then gumanda yung takbo pero hindi makayanan ng ng may-ari ng subcon yung mga orders ko. Minsan palpak, hindi umaabot sa timeline ko, nako-compromise yung mga customer ko. So during that time, siguro 3-4 months ako nasa subcon, inaaral ko talaga yung yung vertically at horizontal scale ng business kung paano siya itakbo. Nagtanong-tanong ako kung ilang makina ba kailangan, saan binibili yung tela. Una, tela talaga. Tela talaga to lahat pang underground para lang malaman Tay-tay ka rin ba? tay lang to. Lahat to pinuntahan ko yan pero hindi ko mahanap yung pinaka main supplier, yung CVC na sinasabi nila. Ngayon, because of my desperation tol, in-underground ko sila tol. Ayoko na magbanggit ng pangalan pero in-underground ko, kinuha ko yung number ng ng rider nila. Tapos tinanong ko talaga kung saan nakuha yung tela until na nakuha ko lahat ng mga information tol. Then during that time I was already a professor Professor na ako sa TUP nun. So online pa siya. Online pa siya, imagine mo PE tol, tuturo mo online. Ayun nga. Pandemic days pa yun. Pandemic. So yung unang sahod ko sa TUP tol, sa TUP kasi government So nangyari 4 na buwan naiipon yung sahod mo. Kumbaga hindi mo siya nakuha for 4 months. Isang bagsakan yung 4 months. So yung sahod na nakuha ko dun sa TUP, yun yung pinambili ko agad ng makina. Kumbaga high risk talaga kasi wala pa akong pwesto. Saan ko ilalagay ito? Alam ko lang, gusto ko magkaroon ng sarili kong patahian. Yun lang, bumili ako ng makina tol. Na-standby pa yun sa bahay ng partner ko sa Valenzuela. Until na naghanap na ako ng pwesto, yung mga mananahi doon tol, pinirata ko, pinagtrabaho ko sa akin until na nabuo ko yung Simba. So, fast forward, it that went was well. 2019 to 2020, I think. 2021. 21, 22. It lasted for 2 years din. Almost 2 years. So, nag-boom din tong clothing na to. I remember, nag-boom din tong clothing na to and marami rin to naging client si Nero nung mga times na yun. I've been there. Meron din ako mga shirts noon. So, alam nyo na yung ball movement started with clothing, bro. Exactly. So, siya, men? Manufacturer talaga ako. Kumbaga, I make clothes for other brands. Pati yung printing, binabato ko siya sa partner kong printing shop. So, talaga siya? Gumagawa talaga kami ng brand. Clothing sa other brands. Then, dumating yung almost second year, may tumal tol mahirap siya pag mag-isa ka lang kasi down from the pag-contact sa supplier, pagsulat sa mga orders, lahat, pag-track, pag may mga maling order, logistic, lahat, pag-market, renta, lahat tol, darating ka sa point na mahirap mag-isa. Di talaga kaya mag-isa, men. Kumbaga, din struggle dun sa business na yung Simba exactly, before, right? Tol. Yun yung mali ko that time. Medyo siguro sa point kung asan ako, nakikita ko yung dating ako. I was greedy that time. Kumbaga, mataas nga yung revenue, pero sunog talaga ako. As in, nagkasakit pa nga ako dun to. Nagka-TB akong malala. Dun ako namayat ng todo. Nalala mo yun? With that situation also. Tapos, men, to finish it off, dumating ako sa punto na I question myself if ito yung mahirap Do I have to stop? Or is this just a trial that God gave me na kailangan kong overcome? Ang hirap i-discern nun. Na is this just a waiting period or is this a sign for me to let go? Yeah. Ilang beses kong dinasal yun tol na bigyan mo ko ng sign God kung ano ba talaga. And sometimes, man, God really talks to you in the most realistic way. Malalaman mo lang na siya yung bigay ng sign sa'yo ng G. This is God's voice na let go mo na. Narinig ng Holy Spirit ko ba? Na i-let go mo na. The moment tol na in-accept ko na ibebenta ko na to. Kasi more than na rin yung nakuha ko dun Umaro-ay ka na rin naman. Umaro-ay na rin ako. Your investment lang. Yeah, madami. May napundar din ako dun. Yung motor ko, mga gamit sa bahay, napundar na rin ako.
So, more than na rin, pero masakit lang kasi ibibenta mo na siya, pinaghirapan mo. Pero dumating ako sa point na benta ko na to. Doon, tol, parang kumalas yung bigat sa dibdib ko. Nung alam kong kailangan ko ng shed ko, yun pala. Yung dahilan. Natanggap ko na parang Oh, tol, yun yung I parang did my part. So, yun yung parang rock bottom ko 2 years ago, tol, na pagising ko, shit, eto naman. Hindi ko ma-reply yung mga customer ko kasi hindi ko pa naayos lahat. Yung mga pabali ng mga mananahe ko, hindi ko pa mabibigay. Parang gusto ko na matulog, tol. Habain ko yung tulog ko sa araw. Parang ayaw kong i-face yung araw. Tapos pag finish ko yung araw, parang ang low ng energy ko, walang spark. Nung binitawan ko siya, sabi ko, ang gaan, yun lang pala yung pumapasan sa akin. Tapos nung time na yun, nag-iisip ako, kailangan kong humanap ng panibagong business na ipapalit dito kasi hindi enough yung pagiging professor ko that time Kumbaga, yung bills to pay, hindi sapat yung pagiging professor so yung may 9 to 5. yung that time may may 8 to 5 ka nun, no? 8 to Oo, 5 8 to working, 5. then may Puro. other grind pa, yung Simba. So, Yun, exactly. yeah, Yun. double grade ka na rin ng mga panahon na yun Oo. Tapos after that, you got to sign. You Ayun. end it. Tapos, paano ka nag-transition after that? Kasi that's your first business ba? Yun yung... No. College pa lang, nagbebenta-benta na talaga ako Pati high school pa lang. High school LM. Una, remember ko, minibenta ko handkerchief. Handkerchief na may design, tol. Mga panyo. Kumbaga, nabili ko siya sa unit top 20 pesos. Bibenta ko sa klase ko 70. So may tubo ko 50. Dati pa lang, yun na yung ko. Benta-benta, high school. Sir. Tapos college naman, benta ko peanut butter, tol. Peanut butter na, na may Hershey. So before pa lang talaga, nandun ka na want to really extra ka na. Mahal ka talaga. na mga extra. Benta, before na. haslin talaga. Yes, sir. Tapos eto, isagad ko na tong That time, nung nawala na yung Simba, aligaga ako makahanap ng bagong path na tatahakin. And that time, iniisip ko, hindi pwede tong lang, turo lang ako. Iniisip ko, ano ngayon yung meron ako na na pwede kong gawin na yung ibang tao, hirap silang gawin. Basketball na lang meron ako Pero that time, meron pa akong dream talaga na i-chase yung pro basketball ba. Nangyari lang kataon na naglaro ako ng Inter Lasal. Mga empleyado ng Lasal ba sa Lasal Dasma ginawa. Na-injured ako dun. Kumbaga, may history na ako ng ACL. Natamaan na naman yung MCL ko. So, rehab na naman ako nun. Like, nagkaroon ka rin ng challenges dun try mo, chinase mo pa rin yung dream mo nun, di ba? Parang gusto mo balik ka lang pro team, pero dumating ulit yung challenge sa'yo that time. Yun nga nangyari. Na-injured siya. Then, nag-rehab na naman ako. No choice ako dun. So, rock bottom talaga ako nun, tol. Alala ko tol yung pakramdam kung babalikan ko yung scenario yun. Merong gym sa Navotas, tol. Tawag ng gym na yun is Paris. Wala na yung Paris na yun Kwento ko lang. You wanna hear it? Yeah. May makasama kami dito si Mike tsaka si You guys, Lawrence. you good? Yeah, ikinig lang sila dyan. Soon they will be in podcast. May kilala nyo rin sila. The minds behind this camera and all the... Maganda rin yung mga kwento nila. Maririnig nyo yun dito sa Another Day. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, kamusta yung continue? Okay, anyway. Kung continue ko, nag-rehab ako sa Navotas, tol. Kaya ako napunta sa gym na yun is meron akong kaibigan na PT. Siya din yung nagpagaling ng MCL ko dati. Shoutout sa'yo, Doc Kevin. Tagal tayong hindi nakita, Doc Kevin. Snoop Dogg ba to? Oh, si Snoop Dogg, si Snoop Dogg, Yo, tol. shoutout to Snoop Dogg, Doc Kevin. Man, Oo nga pala, pinakilala pala kita Narihab doon. din ako ni Snoop Dogg, man. May story ako kay Snoop Dogg. Pero lalabas kayo sa susunod. Pag ako naman yung spotlight. Si Snoop Dogg. Tanda-tanda ko si Snoop Dogg. Lupit na ni Man, Doc. ang kulit din ang story namin si Snoop Dogg. So, PT siya ni Nero doon before. Na-ACL din ako. So, nirefer niya sa akin si Kevin. Yeah. Which we call Snoop Dogg. Will you know, malalaman niya sa susunod na podcast bakit Snoop Dogg yung pangalan niya. Okay.
Yeah. So, ito tuloy ko na yung kwento to lang. Mm. Baka nabitin Yes, kayo. sir. Yes, sir. So, during that time na nag-rehab ako kay Doc Kevin, pinakilala niya ako dun sa owner ng gym, si Tito Anthony. Rest in peace sa'yo, Tito Anthony. He just passed away last year. Now, during that time, rock bottom talaga ako nun, tol, kasi nawala na yung business, 9 to 5, Oo, na-injured pa ako. Magkasunod Inisip ko, what's next for me? Pero hindi ka pwedeng tumigil, tol, eh. Kumbaga, tinitignan ko siya as another box to check, another mountain to climb ba. Yes, sir. So during that time na biyahe ako sa Navotas for my rehab, tol, sinabi sa akin nila na bakit hindi ka mag-try mag-coach, mag-training ng mga bata. Nasa isip ko na yun dati, tol, na mag-training. Pero Okay. sometimes it takes one person to question you something that will ring the bell. Yeah. That time na question ako ni coach ni Kuya Anthony na ba't hindi ka mag-coach? Doon siya parang pumitik, tol, na oo nga, no. Like, lagi ako nag-extra work, ang daming gustong sumabay sa akin. Ba't di ko to gawin? Simula nung naisipan ko yun, inisip ko, kailangan ko na munang gumaling dito sa sa rehab ko. So meron pa akong 2 weeks na magpagaling. The moment na medyo okay na ako, kaya ko na gumalaw, kaya ko na mag-demo, magpapa-camp agad ako. So yung unang camp na ginawa ko, tol, dun sa Lasal Araneta ko siya ginawa. So nagtawag lang ako ng mga kakilala. So, nag-post lang din ako sa social media noon, tag, mga friends. Tol, di ko makalimutan yung energy ko that day pagkagising ko. Yung energy ko parang iba, tol, eh. Kumbaga, kulang ako ng tulog. After rehab no? After After rehab rehab. mo yun, parang after no, puta ka, mawala ka. How many months ba inabot yung rehab mo na? Siguro 5 weeks lang. 5 weeks lang 5 yung rehab weeks lang, mo. tapos after nung- that, parang na-refresh ka na or, ayun na. Oo. Kumbaga, tinay ko munang gumalaw kasi inaantay ko lang na kaya ko mag-demo. Mag-demo para magturo. Nung araw na yun, tol, yung mismong camp, kakaibang energy yung naramdaman ko, pare. Parang may sumanib sa akin na Shit. ibang... Wala alam mo yung nararamdaman mo 3 parang hours, energy 4 hours like lang that. yung Yeah, yeah. 3 to 4 hours ng tulog mo, pero yung energy mo parang naka 10 oras na tulog ka. So simula nun, tol, nung natapos ko yung natapos ko yung camp na yun, sinabi ko, eto na yung gusto kong gawin. Kumbaga, isasabay ko muna yung turo ko sa classroom setup, saka yung itong ball movement. Parang nakita mo agad yung path mo, tayo na, ito yung Oo, parang, tol. parang na-vision mo siya. May Na-vision ko siya. glimpse na lumabas sa'yo, okay. Kasi una sa talaga, teacher talaga ako, teacher. So, it's my passion ko talaga magturo. Gusto ko yung nakikita na nakikinig yung mga bata sa akin. So, ayun, G. After nun, di na ako tumigil talaga. Post na ako ng post. So, doon nagsimula na, like, Doon nagsimula the coaching, stuff, tumuloy-tuloy na yun after that rehab. Yes, sir. Yes, Keep sir. your posting. May ano bang ball movement na ba siya agad noon? O kailan mo na start na ball movement yung pangalan? How did you start the page? Bakit naging ball movement? Saan ka nag-come up with that name or branding? Okay. Good question, Kaya siya ball movement is because that time, gusto ko lang gumawa ng page kung saan ko ipopost yung mga highlights ko dati. Wala akong ibang maisip na pangalan. Naghahanap ako ng katunog ng Ball is Life, na 3 syllable din. Ball is Life. Ano kaya pwede? Ball movement. Wala talagang deeper meaning yan, tol, yung ball movement na yan. Doon lang talaga. Ano lang, syllable lang o ilang... Oo, kung anong katunog lang ng Ball is Life, ball movement. Maano siya catchy sa tenga eh. Kaya siya naging ball movement. Yes, sir. Yeah. So from that, nag-grow na, dire-diretso na. I think, na rin no? Biglang naging viral na rin talaga yung mga video in Instagram. Tapos, up until now, grabe rin talaga yung grow. How long it took na ganun nasabi mo na okay na tong ball movement? Like, paano mo nasabi na after rehab, kailan siya talagang nag-peak? Nasabi mo like, right, this shit is working now. Parang mo nasabi na gano'n, ano yung parang nangyari nung araw na yon na parang nasabi mo like,
I'm gonna do this shit for a long time. No, parang ganun yung na-feel. Okay. So, nasabi ko na, gumagana siya. Kasi, napansin ko, eto yan para malaman mo kung para saan ka, kung ano yung DNA mo, tignan mo muna kung kaya ba siyang gawin ng ibang tao. Kung hirap yung ibang taong gawin yung bagay na yun, tas sa'yo, madali lang, para dun ka. So, yung ginagawa kong yun, makakilala ko mga player, mas magaling pa sa akin. Hindi kaya mag-coach. Hindi kaya magturo, hindi kaya mag-touch ng bata, mag-connect ng bata. It's a deeper world sa coaching, pare. It doesn't mean na you're a good player. You can coach. Hindi, tol. Hindi talaga. Maniwala ka sa akin, tol. You can play, but can you coach? Yes. That's Ang dami the mong question. kilalang magaling na player. Like, angas talaga sa court. Pero pagturuan mo, point ka. Promise, tol. Easy lang. I can attest to that. Yes, sir. Some of the best coaches, tol, yun yung mga average players lang, mga role player. Yun So, yung hindi rin nakita para ko. sa lahat talaga yung coaching, kahit sabihin mo magaling ka na player or talagang grabe ka sa court, pero iba pa rin yung coaching talaga sa player. Exactly, tol. Exactly. So, masabi mo ba like, you're both that word? Kasi naglalaro pa rin si coach ngayon, active pa rin siya sa like, Kailangan. ano pa rin siya, play with the athletes and all. So maganda rin talaga, nahanap mo yung ano mo yung talagang field mo eh. Kumbaga, nagtuturo ka before, player ka dati. Tapos ngayon, pumapasok ulit si Yang Simba, nakikita ko si Yang Simba na uling parang okay, may knowledge din siya sa shirt. So naging combine eh. Di ba parang suddenly, naging history yung iba. Nagamit siya lahat ngayon na, parang nag-fit lang din siya bigla. Nag-fit talaga siya. Parang nag-fit na lang din lahat ng knowledge na Intindi ko yung question mo, tol. Kumbaga, paano ko na morph yung learnings ko sa Yang Simba dito sa ball movement. The thing is, sa Yang Simba, yung business ko dati, yung biggest learning ko talaga dun is maging aware sa lahat ng nangyayari, tol. Like, hindi pwedeng magpadala sa feelings mo. Kasi kahit tamad akong kumilos that time o kaya wala akong motivation, kailangan ko pa rin gumalaw eh. Kung hindi, wala akong pang papasahod sa mga mananahi ko. Iwanan ako ng mga yun. Same din siya dito sa ball movement, tol, na kung hindi ako kilos dito, tatamad-tamad ako, pepetiks-petiks ako, aalisan ka ng mga naniniwala sa'yo ngayon. Yes, sir. Tsaka, isa pa, movement talaga. Movement. Movement. Movement Nandun talaga. Na, sa pangalan Sa pangalan mismo, movement. Lagi kong sinasabi yan na you have to stay in motion to gain traction. Kasi kung wala kang ginagawa, wala, andyan ka lang. Iwan ka na sa mga taong madami nang ginagawa, subok na ng subok, tira na ng tira, try lang ng try. Papasok din kasi yung mga tirang yan eh. Yes, sir. Kesa wala kang gagawin, nag-aantay ka ng mga inspiration to come. Wala. Iwan ka talaga sa ganung klaseng mindset. Consistency din talaga, from the start, naniwala lang din talaga, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, narinig nyo ba yung quote-unquote? I hope you learned something from